Sa ulo ng mga tampo at nagbabagang balita. Isang mag-aaral na tamaan ng kidlat habang nagtitiktok. DepEd teachers nagsagawa ng feeding program. Lansangan Gawad Parangal 2023 ginanap na. At exclusive, SLSU Tomas Opos graduate Raymark Empate pasok sa top 10 ng September 2023 licensure examination for teachers. Pakatutukan. Saan mang sulok sa mundo, nangangalap ng bagong makatotohanan at makatarungang mga balita, mga kaganapang nakalap sa loob at labas ng bansa. Mga isyung aming tinututukan. Kami ay maghahatid ng mga balitang napapanahon, walang kinikilingan, at umaarangkada para sa kauswagan. Dahil tanging katotohanan lamang ang aming ipinaglalaban. Ito ang TV Rada. Birada sa kauswagan. Birada sa katotohanan. Serbisyong walang kinikilingan. TV Rada. Live mula sa himpilan ng paaralang graduado ng Southern Lake State University. Ito ang TV Rada. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa isang mag-aaral na natamaan ng kidlat habang nagtitiktok. Para sa ibang detalye, narito si Jonalyn. Kita sa amateur video na ito, nabitbit ng isang babae ang walang malay na bata sa paralan ng SLSU Tomas Opos Southern Lake. Dinala sa isang cottage ang biktima at sinubukan pang i-revive, pero agad ding umanong biniwian ng buhay ang bata dahil sa tumamang kidlat sa kanya. Ayon sa Tomas Opos MDRMO, kinilala ang batang nasawi na si Michael Colejo, 10 taong gulang, residente ng Tomas Opos. Nagtitiktok umano ang bata nang biglang tamaan ng kidlat malapit umano sa dibdib, nasanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Ayon sa kaanak ng biktima, nagkakasiyahan sila sa dinungang meeting nang bigla na lang kumidlat at tumama sa bata. Matinding trauma umano ang dinulot ng insidente sa bata. Ayon sa MDRMO, malakas ang tsansa na tamaan ng kidlat ang mga tao nasa open field, kabilang sa umanong dapat tandaan kapag kumikidlat, pumunta ka agad sa loob at ligtas ng gusali o bahay. Iwasan ang paggamit ng mga appliances na nakakabit sa kable ng kuryente o telepono. Kung nasa labas naman, iwasan ang lumapit sa mga anyong tubig o matataas na puno at antabayan ang munang lumipas ang 30 minuto matapos ang huling kulog, bago lumabas ng gusali o bahay. Ayon sa otoridad, nabubuo ang kidlat pagkatapos ng isang thunderstorm. Kasama si Jonalyn Costa-Corta, Balitang TV Rada. DepEd teachers ng Himbangan Elementary School nagsagawa ng feeding program para sa lahat ng mag-aaral ng naturang paaralan. Para sa iba pang detalye, Cindy Muñez. Maraming salamat sa iyo, Michelle. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Himbangan Elementary School ng St. Bernard Southern Leyte. Sinimulan na dito ang pamimigay ng mga food packs at vitamins ng ating pamahalaan sa mga mag-aaral at pinangunahan nito ng mga kapilang guro dito sa paaralan. Napakalaking pasasalamat namin mga guro sa pamahalaan dito sa Himbangan Elementary School sa ibinigay ng food packs at mga vitamins para sa mga mag-aaral. Ang mga guro ay nagsisikap na hindi lamang edukasyon ang maibigay sa mga bata, kundi ang tamang nutrisyon at ang kalusugan ay pinapangalagaan. Sa pamumuno ng ating mga guro, naging mas matagumpay ang programa ng pamahalaan para sa pagpapakain sa mga mag-aaral. Kanilang ipinakita ang dedikasyon at pagmamahal sa bawat bata dito sa Himbangan Elementary School. Ang Himbangan Elementary School ay isa sa mga halimbawa ng pagtutulungan at dedikasyon ng mga guro at gobyerno para sa napakalaking hakbang patungo sa maunlad at malusog na bansa. Mula dito sa St. Bernard, Cindy Muñez, TV Rada. Maraming salamat, Cindy. District Meet 2023, umarangkada na. Jonah, paano ba yan? Nagkampiyon na naman ng team ni Raymark. Yes, tama ka dyan, Michelle. Nagpaligsahan ang mga mag-aaral sa iba't ibang larangan ng sports. Isa sa mga labanan na naganap
noong ika-30 ng Nobyembre ay ang long jump, na kung saan ang mga mag-aaral ay nagpakitang gilas sa paglundag. Isa sa mga coach o tagasanay sa nasabing kompetisyon ay si Ginoong Mark Dilote. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang ensayo ng mag-aaral dahil sa pinakitang determinasyon na makakuha ng medalya. Ipinakita ng kanyang mag-aaral na si Mercy Oyong ng paaralang elementarya ng Ayahag ang husay sa long jump at nakakuha ng gold medal. Buong tapang at lakas ang pinakita niya sa madla upang makamit ang nasabing medalya. Ayon sa mag-aaral, inaalay niya ang panalo sa kanyang pamilya, eskwelahan at para sa sarili. Lahat ng mga nanalo sa District Meet 2023 ay dadalhin sa San Juan Southern Leyte para sa paamit na gaganapin sa susunod na buwan. Nag-uulat, Jonalyn Costa Corta, TV Rada. Kulansangan Gawad Parangal 2023, ginanap na para sa karagdagang detalye. Ichika mo na, Roseanne. Tama ka dyan, Raymart. Isa sa mga kompetisyong ginanap ay ang paggawa ng tulansangan. Ito ay paligsahan sa mga natatanging artista na gagawa ng tulansangan. Todo bigay ang lahat para masungkit ang mga parangal. Ginanap ang kompetisyong ito sa Southern Leyte State University noong December 10, 2023. Nakamit ni Binibining Cindy Nunez ang bronze medal, nanalo ng Best Creative Artist Award na maigantimpala ng 100,000 pesos. Panay ngiti na naman si Undoy pa feeling close. Ihanda na ang busa, tiyak hanggang hating gabi ito'y punong-puno na. Dilat na naman ang mga mata ni Marites. Nakamit naman ni Binibining Michelle Vanessa Mero ang silver medal. Nakatanggap ng parangal na Best Creative Filmmaker Award at binigyan ng 200,000 pesos. Hello, DepEd students, mabuhay. Matatagyo, matatagyo. Hello, DepEd students, mabuhay. Matatagyo. At ang nagwagi ng gold medal ay walang iba kundi si Jonalyn R. Costa Corta. Siya ay nakatanggap ng gantimpalang Best in Tulansangan Maker at Best in Content Award winner. Pag-asay sa harapan, sa kandidato nagmumula, susi ng kapalaran, sa pangarap ng bayan, bawat boto'y kabilang. Naging makabuluhan ang kompetisyong ito dahil nahubog ng gusto ang kanilang mga karanasan. Nag-uulat, Roseanne Vasquez, TV Rada. At sa pagbabalik ng TV Rada, Dance Challenge ni Jonah, trending ngayon sa TikTok at Facebook. SLSU Tomas O Postgraduate Raymart Embate, pasok sa top 10 ng September 2023 Licensure Examination for Teachers. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Rada. Ngayon, dahil natapos na tayo sa ating unang gawain, dumama tayo sa ikalawa naman gawain. So ngayon class, kumuha kayo ng mga crayola at kasamang bond paper dahil gagawin natin ang ating panibagong activity. Teacher, crayola ka ba? Bakit? Kasi ikaw yung nagbigay-kulay ng gusto ko eh. Teacher, semento pa ba? Bakit? Kasi isa ka sa mga pundasyon ng pangarap ko upang ako ay maging isang ganap na engineer. Alamin muna natin ang magiging lagay po ng panahon mula kay TV Rada Meteorologist Cindy Nunez. Cindy,
Patuloy ang nararamdamang pagkulog at pagkidlat dito sa Southern Leyte. Tayo ba ay makararanas ng thunderstorm ngayong weekend? Para naman sa weather update ngayong weekend, nakataas ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Visayas. Ayon sa Pag-asa, apektado ang ilang bahagi ng Negros Oriental, Southern Leyte at Cebu. At magtatagal ang rainfall advisory hanggang Sabado na ng umaga. Posible rin ang thunderstorm, kasabay ang matinding pag-ulan. Inaasahan ang pagbaha sa mga nasabing lugar. Ang pag-ulan sa mga nasabing lugar, maging sa ilang panig ng bansa, ay epekto ng hangin habagat ayon sa Pag-asa. Maging maingat kung lalabas ang bahay ng dala ng payong at iwasan ang pamamalagi sa mga open areas ng mga lugar upang makaiwas sa aksidente dulot ng thunderstorm. Yun ang weather update ngayon. Cindy Mones, TV Rada. Dance challenge na sikat na actress na si Jonah Rivera. Trending na trending ngayon sa Facebook at TikTok. Exclusive na nag-uula, Rose Ann Vasquez. Maraming salamat, Raymar. Totoo nga ang isang TikTokers na si Jonah Rivera ay nagbalik na. Dala ang kanyang bagong dance challenge. Talagang patok sa maraming netizen ang isang entry na ito sa natural video sharing app. Million views ang kanyang na-upload. Umiulan ng komento ang kanyang natural video at narito ang ilan sa mga komento ng netizen. Iba talaga si Jonah Rivera. Slayman ang Red Heart emojis. OMG! Galing niya! Ang video ko. Wala pang isang araw ang natural video ay umani na ito ng 12 million views. Bukod pa riyan, marami ang nag-request na niya na gumawa siya ng Luwag Dance Challenge. Pagbibigyan kaya niya ito, naku, malalaman natin sa susunod na pasabog ni Jonah Rivera. Nag-uulat, Rose Ann Vasquez, TV Rada. You used to call me on my cell phone. SLSU Tomas O postgraduate, Raymar Embate, pasok sa top 10 ng September 2023 Licensure Examination for Teachers. Exclusive nag-uulat, Michelle Vanessa Mero. Yes, tama ka dyan, Raymar. Pasok nga sa top 10 ang fresh graduate ng SLSU Tomas Ocos Campus na si Raymar Embate. Nitong May 28 lamang ay nagtapos siya sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino at bilang isang cum laude sa naturang universidad. Sa kabila ng hirap sa buhay, hindi siya nag-alinlangang tapusin ang kanyang kurso. Mula sa sikap at tiyaga ng kanyang mga magulang na itaguyod ang kanyang pag-aaral. Kaya bilang ganti ay palagi siyang nakatatanggap ng mga parangal mula elementarya hanggang kolehiyo. At kamakailan nga lamang ay hindi siya nagdalawang isip na kumuha ng Licensure Examination for Teachers nitong September 24, 2023, kasabay ang iba pang mga naghahangad na maging professional na guro sa hinaharap. Walang duda, dahil sa kanyang angking talino at husay, nasungkit ni Raymar ang ika-4 na pwesto o 4th place sa Licensure Examination for Teachers nang ilabas ng Professional Regulation Commission o PRC ang resulta nitong December 7, 2023, dakong alas 7 ng gabi. Labis na saya ang nadarama ni Raymar ngayon, lalong-lalo na ng kanyang mga magulang na hindi nagsawang sumuporta, maabot lamang ang kanyang mga pangarap na inaasam-asam. Michelle Vanessa Mero, TV Rada. At iyan po ang mga balitang inanap namin para sa inyo. Ako si Raymar Miranda. Ano mang pagsubok, nandito kami at tapat na naglilingkod para sa inyo. Ako po si Michelle Vanessa Mero. Marami pong salamat.